Bagong online lending app ba ang hanap mo? 3,500 nga raw ang pwede mong mahiram kahit ikaw daw ay first-time user pa lang ng app na ito. One valid ID lang daw ay makakapag-loan ka na sa kanila. Welcome back to my vlog. For today's video ay isa na namang online lending app ang ating i-review at ito nga ay walang iba kundi si Coco Peso Online Credit Loan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ako po ay nagre-review ng iba't ibang online lending app para nga kayo ay makapag-decide if iti-take nyo nga ba yung kanilang offer, kung okay lang ba sa inyo ang kanilang interest at yung kanilang repayment term. Disclaimer, hindi po ako agent ng kahit anong online lending app. Ito po ay content ng aking YouTube channel. So, si Coco Peso Online Lending App, pwede lamang ma-download kapag ikaw ay Android user. As you can see guys, meron lamang siyang 3.9 stars rating at meron lang siyang 56 reviews. Check muna natin ang mga comments about sa app na ito. Meron ditong 5 stars at nagsabi na, my roommate is also using it. Mobile loans are great, small loans are great, and suitable for college students. Fast transaction, love it. Meron din naman dito na, do not use, loan 3,500, get 2,100 pesos. Meron nga doon silang management fee na 1,400. Mamaya tignan natin kung totoo ba itong mga sinasabi ng mga comments na to. Pag na-download na nga natin itong app na ito, basahin ninyo ito at click agree, allow location, allow SMS messages, allow pic and record video, and allow Coco to make and manage phone calls. Dito nga sa kanilang dashboard ay makikita nyo na meron silang offer na 10,000 pesos. Kung bago ka pa lang sa mga online lending app, ako na po yung nagsasabi, hindi po totoo itong 10,000 pesos. Dahil nag-i-increase lamang po ang credit limit kapag ka nakapag-loan ka na sa kanila at kapag binayaran mo na nga yung loan mo na yon. Meron din daw siyang 120 days para bayaran. Later, tignan natin kung totoo ba itong pinagsasabi niya at low interest rate. Click apply, register your mobile phone number at mag-send nga po itong si Coco Peso ng code at ita-type nyo lamang dyan. Then, create a password. Kailangan po 6 digits yung password mo. Click ulit natin yung apply. Then, napupunta tayo dito sa my ID type. Driver's license, passport, UMID, PhilHealth, Pag-ibig. Kung anong government valid ID ang meron ka. Next is yung birth date and yung gender. Then, lalagay mo nga lang ang iyong pangalan, last name, first name, and yung middle name. Click next. Mapupunta na nga tayo dito sa ating marital status. Single, married, widow, education, kung ano yung natapos natin, primary, secondary, bachelor's, master's, doctorate, residential address, region, province, and yung iyong city. Detailed address, email address, second phone, and social account. So, medyo marami siyang hinihingi kasi pati yung ating social media. Dito naman tayo sa job information, company name, pay period, tuwing kailan ka ba sumasahod, once a week, weekly, company phone, company address, same lang sa residential address, lalagay mo lang yung region, province, and yung city. Next is yung 3 emergency contact number. Dito makikita nyo emergency contact, pero usually ito yung mga ginagawang guarantors, lalo na kapag hindi ka nila makontak at hindi ka makapagbayan. So, siguraduhin nyo nakakilala nyo nga itong tao na ilalagay nyo dyan. Kung ano yung relationship mo sa kanila, yung contacts nila. Facial recognition, pipicturan mo nga lang ang iyong mukha. And pipicturan mo na nga ang iyong front ng ID. Makikita nyo dito na madami silang offer. Merong 10,500 and the rest is 3,500. Try muna natin itong 3,500. Meron diyang withdrawal channel. Ito po yung disbursement kung saan nyo nga ipapadala ang iyong loan. Ilalagay mo lang dyan yung account mo. Kung GCash, ilagay mo lang dyan. Huwag kayong basta makitake ng loan dahil tignan nyo muna itong management fee. Click mo lang itong view details. Sobrang dami yung fee ha. Account management fee, 137 pesos. Platform service fee, 344 pesos. Risk fee, 344 pesos. Credit fee,
550 pesos. A total of 1,400. So, tama nga yung kanina, dun sa mga reviews, may nag-review doon na 2,1 lang yung pupunta sa'yo pag tinik mo nga itong loan na ito. Grabe lang talaga. Kaya nasabi ko sa inyo na huwag kayo basta-basta mag-take ng loan. Manood muna kayo ng mga reviews kasi nga, instead na makatulong sa inyo, ay ilulubog lang kayo sa utang. Hindi ko po maire-recommenda itong app na ito, pero nasa inyo pa din yan. Pero ako, sa akin, X po ito. Tinry ko siya, nag-apply ako ng 3/19/2025. Kanina, sabi nga, di ba, meron siya 120 days para mag-repay. Pero dito makikita nyo, ang repayment ko daw ay March 26, 2025. So, meron lamang siyang pagitan na 7 days. Diba? Ganun po kayo ilulubog ng app na ito. Always think before you click. Kaya kung may mga ganitong review, para nga kayo ay makapag-decide. Magtingin na lang po kayo ng mga ibang online lending app. Wag lang po ito. Yan lang guys. Thank you for watching. Kung bago ka pa lang dito nga sa aking channel, don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. Kung may katanungan ka, mag-comment ka lang dyan. And God bless us all. Goodbye!